My wife is a beautiful CEO MWIAB CEO Kabanata 86. Sa huli, si Yang Chen lamang ang naiwan na mag-isa upang bumalik sa kalye, at ang asukal na ihahain ay natapos sa isang dramatikong pagtatapos. Gayunpaman, sapat na ang kaawa-awa ng dalaga. Nagkukunwaring bag siya sa inidoro at naghuhubad ng damit. Hindi inaasahan ni Yang Chen na may isip niya ito sa lalong madaling panahon. Napaisip ako at wala akong kainan. Kung hindi ko nakita ang langit, nagmaneho ako sa Rose Bar. Lahat ng bagay na nararapat ay parang hindi nangyari. Pagdating ko sa Rose Bar, marami nang nagkukwentuhan at nag-iinuman. Kamakailan, binago ng bar ang mood. Tinugtog sa bulwagan ang himig ng violin ni Mozart. Ang mga bisita ay hindi gaanong ngunit ang kapaligiran ay mas maganda kaysa sa magulong mga bar. Ang ikinagulat ni Yang Chen ay si Chen Rong, na nakasuot ng waiter costume, ay pumasok na sa trabaho. Purong lily girl pagkatapos maligo, nakasuot ng ganyang itim at puting uniforme, kumupas ang orihinal na maruming pagod, mukhang kabataan at maliwanag. Lalo na ang mukha ng bata na parang bata, maputi at manyeb, malambing at mabulaklak. Nang makitang pumasok si Yang Chen, nahihiyang sumigaw si Chen Rong ng, "Yang Dage." Yang Chen Rong Chen alam hindi sanay sa, siya quip. Xiao Jiao kung binubuli nila sinabi mo sa akin na matutulungan kitang talunin sila. Narinig ito ng ilang tao sa Xiao Jiao at sumigaw. Yang Ge, we there, this is Yang Ge, you recommend it, personal na inalagaan ito ng boss, wala na tayong oras para tanggalin si Xiao Rong, how dare to bully her. Matamis na nakinig si Chen Rong at ngumiti. Gumalaw siya at sinabing, "Salamat," saka tumakbo sa backstage para tumulong. Sa pagtingin sa likod ni Chen Rong, ngumiti si Yang Chen ng may kasiyahan. At pagkatapos ay naglakad papunta sa corridor sa likod ng bar, hindi ko alam kung may gustong sabihin sa kanya si Rose, ngunit hayaan siyang kumain at magsabi. Naglalakad papunta sa malaking kwarto na puno ng kaakit-akit na katawan ni Rose, walang ganoong bagay bilang isang magandang tao. Mabilis na napansin ni Yang Chen, na sensitibo sa tenga, na may tumalsik na tubig sa banyo sa isang gilid ng silid. Sa paliguan, nararamdaman ni Yang Chen na dapat niyang hilingin itong mabuti. Kailangan bang tumulong, tulad ng pagpupunas sa isang bahagi ng katawan, o kahit na kailangang eye massage sa tubig, kahit na kailangang obserbahan ng manunood ang ugali ng pagligo. Sa madaling salita, naramdaman ni Yang Chen na marami siyang dahilan para pumunta at tingnan ang rose bath. Itinulak ang salamin na pinto gamit ang isang magaan na kamay. Ang ambon ay maulap, at ang salamin na nabahiran ng singaw ng tubig ay sumasalamin sa malambot na liwanag, na ginagawang maliwanag at makinis ang buong banyo. Nang gustong lumapit ni Yang Chen sa shower room at bigyan si Rose ng hindi mapaglabanan na intimate contact, nalaman ni Yang Chen na may mali. Bagamat tumalsik ang frosted glass shower room, tila walang kaakit-akit na figure sa rosas. Naglaro. Napabalikwas si Yang Chen at nakita na ang mukha ng pilyong ngiti ay nakatayo sa pintuan ng floor-to-ceiling window. Parang juggler na nang aasar sa unggoy ang supladong tingin. Ang babaeng ito ay lalong nagiging hindi kaakit-akit, galit na nag-isip si Yang Chen, ngunit pinananatiling kalmado at may tiwala sa sarili ang kanyang mukha. Pagkabukas ng pinto ng shower room, isinara niya ang gripo sa loob at sinabing, "Rose baby, hindi yata ako maliligo. Mas mabuting patayin na ang gripo at makatipid ng tubig at kuryente." Mabuti iyon. Ugali. Sa wakas ay hindi napigilan ni Rose na mapangiti. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagpabalik-balik, bahagya niyang tiniis ang ngiti at sinabing, "Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nanalo na ako sa iyo." Tila ang pinakamahusay na paraan upang makitungo sa iyo ay ang paggamit ng paraan ng panunokso sa lobo. Sabi ko, nababahala ako sa problema ng pagtitipid ng tubig. Hindi ito inamin ni Yang Chen. Umupo siya sa malaking kama at humiga sa ulo niya. He decided to transfer the topic and said, "Hindi pa ako kumakain." Hindi nasira si Rose, at pinag-isipan niya ito gamit ang kanyang baba at sinabing, "Gusto mo bang subukan ang aking craft? Magluluto ka."
Yang Chen ay hindi naniniwala ito, ang underworld kapatid na babae pagluluto. Binigyan siya ni Rose ng puting tingin at naglakad papunta sa harap ng isang puting dingding sa kwarto, medyo itinulak ito ng malakas. Ang panel ng dingding ay naging isang magandang pintuan na gawa sa kahoy. Matapos buksan ang kahoy na pinto, mayroong isang kusina na 7 o 8 metro kwadrado, na isang maliit na kusina na may isang pinong kusina. Ibinuka ni Yang Chen ang kanyang bibig. Paanong hindi ko malalaman na may ganitong lugar? Sinulyapan siya ni Rose na may sama ng loob. Sa tuwing darating ka, gagawa ka lang ng masama para sa akin, at bahala ka sa buhay ko. Si Yang Chen, na sinasabing pawisan, ay ngumiti at pinulot ang maselang bulaklak na ito, ngunit hindi niya inaalagaan ng mabuti kapag araw ng trabaho. Huminto din si Rose sa lalong madaling panahon, matalinong nagtanong kaagad. Mahal, ano ang kakainin? Kung pupunuin mo lang ang tiyan mo, kaya mo na. Walang hiniling si Yang Chen. Ang craftsmanship ni Rose ay hindi inaasahang mataas ang kalidad. Nang makakuha si Yang Chen ng isang plato ng beef fried rice na pinalamutian ng parsley, agad siyang kumanta. Ang matalik na rosas ay nagbigay din ng isang mangkok ng mustasa na sopas ng itlog, na simple, ngunit ito ay naaayon kay Yang Chen, na ipinanganak na may maraming pagsusumikap. Pagkatapos kumain ay kumuha si Rose ng basang paper towel at pinunasan ng mabuti. Tulad ng isang mabait na munting asawa na nagsilbi sa kanyang asawa, ang pagtutok sa sample ay naging malutong ang mga buto ng katawan ni Yang Chen. Pagkatapos, naglinis si Rose ng mga pinagkainan at pumunta sa kusina para linisin ito. Binuksan ni Yang Chen ang TV at nanood ng balita, na para bang ang mga batang mag-asawa ay nagtatrabaho sa bahay, ang dalawa ay tahimik. Anong sasabihin? Busy ang lahat, sinara ni Rose ang pinto ng kusina, at tila hindi nangyari ang oras ng pagkain. Dahan-dahan, ang rosas ay pumunta kay Yang Chen at umupo. Ang mapang-akit na katawan ng translucent na silk pajama ay natural na bumagsak sa mga braso ni Yang Chen. At gumalaw upang hayaan silang makahanap ng komportableng posture, kaya tahimik nilang sinamahan si Yang Chen na tumingin sa balita. Salamat, maya-maya'y mahinang bamulong si Rose. Salamat, tanong ni Yang Chen. I like it just now. I can cook for you. I like to sit by and watch you finish the meal I made. Kapag naglinis ako ng mga pinagkainan, uupo ka sa TV at manonood ng TV. I can feel it. You are sa tabi ko, hindi buong kwarto, mag-isa lang ako. Hinawakan ni Yang Chen ang mukha ni Rose ng may pagmamahal. Gusto ko rin, kung mas malaki ang pritong pagkain mo, mas maganda. I really hope that I can do this every day. Although imposible yon. Susubukan kong gawin itong posible, sabi ni Yang Chen. Bihira akong mangako sa mga babae, kailangan mong maniwala sa akin. Bakit simula nung tinanggap mo ako, iba na sa dati ang pinag-uusapan? Tumingin si Rose kay Yang Chen na may masamang tingin. You never asked me to believe you, because you don't allow me to believe you. Natatakot ka ba ako? Natatakot ka bang mawala ako? Bahagyang umiling si Yang Chen, hawak ang malambot na puti ng rosas. Walang mga lalaki sa mundo na natatakot sa mga babae, tanging mga lalaki lang ang gumagalang sa sarili nilang babae. Yung mga lalaking pwedeng nasa ilalim ng mga kamay ko, natatakot sila sa akin. Tumingin si Rose kay Yang Chen. Dahil hindi mo sila lalaki, babae ka, sabi ni Yang Chen. Napangiti si Rose. Ikaw ito. Pinisil ni Yang Chenny ang ilong niyaw ng babae ng may pagmamahal. Well, I heard what you want to hear. Then I should tell you what I want to say. I don't believe you specifically asked me to come today, just I want to listen to my sweet words. I don't want to give people a taste of time. It's really disappointing. Bagamat hindi masaya si Rose, sa wakas ay umupo siya at sinabing, nagpadala ang aking ama ng imbitasyon at hiniling sa akin na dumalo sa isang party. Ang tatay mo. Si Tu Mingze, matamlay na sinabi ni Yang Chen. Naghiwalay ba kayo ng mag-ama ng maaga, paano pa rin siya magkakaroon ng mukha, walang magpapadala sa iyo ng imbitasyon?
Ngumiti si Rose at sinabing, "Iba ang oras na ito, may mga espesyal na bisita." WHO. Zhou Guanyan mag-ama. Inisip ni Yang Chen ang impormasyon ng China Sea Underground World na natutunan niya noon mula sa Rose, at naalala niya kung sino si Zhou Guanyan. Kung ang West End ay pantay-pantay na ngayon ng West Alliance at ng Red King, kung gayon ang Underground World sa Eastern District ay mas patag. Dahil noon pang isang dekada na ang nakalipas. Sa pamamagitan ng pagpupuslit ng mga armas at pagbebenta ng droga, si Zhou Guanyan, na may titulong lumang carp, ay pinag-isa ang silangang bahagi ng China Shipang. Sa nakalipas na 10 taon ng pag-unlad at paglago, ang orihinal na purong itim na pinuno ng kalsada ay naging kalahating itim at puti-puting Eastern Territory. Maging ang pangalan ng dating gang na, Dongxing Gang, ay pinalitan ng, Dongxing Group. Ang mga kadena ni Zhou Guanyan ay inilagay sa matabang lupa ng Zhonghai, anuman ang West League o ang Red Jing, at sa harap ng Zhou Guanyan, sila ay medyo bata pa. Ilang taon na ang nakalilipas. Nang hindi nagrebelde si Wei Wei mula sa Sito Mingze at itinatag ang Red Jing Society, ang kapangyarihan ng Western Union ay maaari pa ring maging katumbas ng kapangyarihan ng Dongxing Group. Ngunit ngayon, ang Western District ay nahahati sa dalawang bahagi, kaya ito ay mahina sa harap ng Dongxing. Hindi matitiis. Sa oras na ito, si Zhou Guanyan at ang kanyang dalawa ay dumalo sa maliit na pagtitipon na ginanap ng Sito Mingze, at ang kahulugan nito ay nararapat na pag-isipan. Nagtanong si Yang Chen na medyo masakit ang ulo. "Ano ang gusto mong gawin? Paano ko ito magagawa?" Napangiti si Rose. "Bagamat hindi ko kayang bigyan ng mukha ang taong iyon, ang lakas ng Dongxing Group ay hindi natin kayang makipagkompetensya ngayon. Kung hindi, ito ay magsusulong ng Dongxing at Ziming ng magkasama. Pakikipag-ugnayan sa atin." Sa pagsasalita tungkol dito, huminto si Liu Weiton at tumingin kay Yang Chen. "Siguro dahil nandoon ka, maaari nating harapin si Chen Dehai tulad ng dati. Matagal nang naging koponan ang Dongxing na may mahigpit na sistema ng pamamahala. Kahit na namatay si Zhou Guanyan at ang kanyang anak, magkakaroon pa rin ng malaking bilang ng mga miyembro ng Dongxing na haharap sa atin. Wala tayong makukuha, pero hindi ko pwedeng baliwalain ang mga kapatid sa ibaba. So, alam mo na may mga tigre sa kabundukan at mas gusto mong pumunta sa Hashan." Halos naiintindihan ni Yang Chen. Biglang ngumiti si Rose ng kakaiba, at lumapit sa tenga ni Yang Chen para magsalita ng ilang bulong. Biglang pinunasan ni Yang Chen ang kanyang noo at tumingin sa rosas ng may pagbabantay. "Hindi ipinagtapat na isa kang Zorro. Mukhang nagdesisyon ka na bumalik sa Wuzong." Niyakap ni Rose ang braso ni Yang Chen at sinabing, "Sa ilang araw, pagkatapos ay kailangan mong sumama sa akin, hindi mo na ako kayang pabayaan na mag-isa." Sa braso, naramdaman ko ang mislan at makinis na dampi ng dibdib ng rosas. Nang ako ay mainit-init, naramdaman ni Yang Chen, na nag-iisip tungkol sa isang bagay, na oras na para gumawa ng isang bagay. Ipapaabot na sana niya ang claw sa Hemispherical Mysterious Zone, at tumunog ang telepono sa kanyang bulsa. Malungkot na kinuha ang mobile phone at nakita si Wang Maria. Sa nakalipas na ilang beses, nagkaroon si Wang Ma ng tawag sa telepono, at hindi gaanong nag-isip si Yang Chen, at mabilis itong kinuha. "Hoy, Wang Ma, anong problema?" Si Wang Ma sa kabilang dulo ng telepono ay tila nahihirapang magsalita. Matagal siyang nag-alinlangan at sinabing, "Lolo, hindi sinasadyang nadulas ako habang nagpupunas ng sahig. Ngayon ay may bukong-bukong na ako at hindi ako makapagmaneho." Bagamat wala pang kalahating daan si Wang Ma, ngunit kung tutuusin, hindi mapagpatawad ang mga taon, nag-aalalang nagtanong si Yang Chen. "Kailangan pa ba? Bakit hindi ako bumalik at ihatid ka sa ospital?" "No. This little thing is not need to go to the hospital. I have to rest for a day or two, but I just want to send something to the lady. I can't send it, so." Binitiwan ni Yang Chen ang kanyang puso, at isa pa rin itong malaking kaganapan. "Kung gayon, babalik ako ngayon. Ang munting bagay na ito ay dapat kong ginawa," sinabi ni Wang Ma.
Sa katunayan, ang bagay na ito ay talagang hindi dapat sa iyong tiyuhin. Maaari mo itong ipadala, ngunit ang mga kaibigan ni Miss ay kakaunti, maaaring maglaan ng oras upang gawin ito ng mas kaunti, nahihiya din akong makipag-away kay Miss Mo at Secretary Wu Yu. Masyado silang abala para magtrabaho, kaya wala silang choice kundi hilingin sa kanilang tiyuhin na magtrabaho para sa kanila. Wala lang, babalik ako. Ibinaba ni Yang Chen ang telepono at nakita ang gilid ng mukha ng Rosas na nakatingin sa kanyang sarili na may malalim na pag-iisip, kaunting mga hinaing. Ito. Kailangan ko nang umalis. Hinawakan ni Yang Chen ang kanyang baba at sinabing may titig. Oo naman, hindi mahalaga si Xiao San sa kanyang asawa, malungkot na buntong hininga ni Rose. Let's go, hindi ako magagalit. Ang awkward talaga ni Rose baby, ngumiti si Yang Chen at umakyat para halikan siya sa puting mukha. Gusto mo bang maghintay hanggang sa dumating muli ang gabi? Umiling si Rose. Hindi, magiging abala ako sa mga araw na ito. Kung tutusin, wala akong masyadong alam sa sitwasyon sa Dongxing. Kailangan kong gumawa ng maraming paghahanda. Naunawaan ni Yang Chen ang tango at lalabas na sana, ngunit narinig niya ang Rosas sa kanyang likuran na biglang nagsabi, mas maganda ba talaga ang presidente mo kaysa sa akin? Malambot ang paa ni Yang Chen, at halos walang kamakalabog sa pinto. Ngumiti siya at tumalikod. Alam mo na. Ang aking puso ay hindi isang lasa upang iwanan Rose. Yang Chen nag-aalala tungkol sa kung magkakaroon ng harem digmaang sibil sa hinaharap. Bilang ang paggawa ng pelikula sa drama, ang mga babae mo poke sa akin, ako pokyo, poke na mamaya ang kanyang asawa ay hindi. Alam. Imposibleng talikuran ni Shanto ang mga boring na ideyang ito at magbiro. Ang malamig na tingin ni Lin Ruoxi, wala akong pakialam kung may karelasyon ako sa ibang babae. Mabilis na magmaneho pabalik sa villa ng Longjingyuan. Si Wang Ma ay naghihintay sa pintuan. Hawak ang isang malaking paper bag ng Estee Lauder sa kanyang kamay, ang bibig ng paper bag ay nakakonekta ng maayos, hindi upang ilantad ang loob. Walang masyadong pakialam si Yang Chen. Pagkatapos kunin ang paper bag, tumingin siya sa paa ni Wang Ma nang may pag-aalala. Marunong ka bang maglakad? Mukha kang walang kwenta. Umiling si Wang Ma na may malaking pasasalamat. Thank you, my grandfather cares, at aksidente akong nadulas. Walang nangyari. Nangyari na ta. Magpadala ka na lang ng kung ano-ano sa ginang. Natatakot ako na baka malate ang ginang. Hindi komportable. Kahit na curious si Yang Chen, maaaring magkamali si Lin Ruoxi kapag nahuli siya, ngunit wala siyang masyadong masabi. Umalis na siya at lumabas ng villa. Matapos maghintay ng 20 minuto, lumabas si Yang Chen sa ward ng Lin Ruoxi at kinumpirma na walang ibang tao bago siya pumasok sa pinto. Sumando si Lin Ruoxi sa kama, isang asol na sutla ang nakakalat, at ang liwanag ay tumama sa mapula-pula na pisngi, na napakagalaw. Sa sandaling ito, hawak niya ang libro at pinag-aaralang mabuti. Nang makita niyang papasok si Yang Chen sa pinto, bigla siyang tumango ng kaunti. Nangangamusta ito. Medyo kakaiba ang pakiramdam ni Yang Chen, dahil nakita ni Lin Ruoxi na siya ay isang malamig na tao na hindi pinansin ang kanyang nararamdaman. Ito ang unang pagkakataon na makikipagkita siya sa kanyang sarili at makikipag-hello. Bigyan ka ng isang bagay, nakababa ang mga paa ni Wang Ma, hindi komportable na lumapit. Inilagay ni Yang Chen ang paper bag sa cabinet at umupo sa stool. Nagtanong siya. Paano ang paggaling? Mabisa pa rin ang Chinese medicine condition ng Tara na. Ibinaba ni Lin Ruoxi ang libro at hinayla ang isang puting kamay mula sa kobrekama at pinunasan ang kanyang mga mata. Ayos lang, hindi naman magtatagal, madidelay ang oras ng trabaho. Nagtatrabaho sa buong taon. Nakahiga sa ospital upang pumirma ng mga dokumento. Nagbabasa ng mga libro sa pananalapi. Hindi ka pagod. Ang mga kababaihan ay hindi napahiya sa kanilang sarili. Nararamdaman ni Yang Chen na ang babaeng baliw na ito sa trabaho ay dapat na pinag-aralan ng mabuti. Bata ka pa, huwag maghapong sarado sa opisina at mag-aral.
Magkaroon ng oras na lumabas para magmask, spa, bubble hot spring, milk bath. Maghanap isang maaraw na araw para makipag-chat sa iyong nakababatang kapatid na babae, uminom ng isang tasa ng itim na tsaa sa hapon. Kung ang panahon ay mainit, maaari kang pumunta sa tindahan ng malamig na inumin upang kumain. Ituro ang strawberry cake ice cream. Kung malamig ang panahon, ikaw maaaring pumunta sa tropikal na lugar para magbakasyon sa araw. Kadalasan maaari kang pumunta sa komersyal na kalye kapag bumaba ka sa trabaho. Huwag bumili ng kahit ano, panoorin mo lang hindi ito ang paborito ng iyong babae. At, ikaw ang mga sasakyan sa garahe magmaneho ka, kahit gusto mong magmaneho ng sasakyan, walang sasamahan, sasamahan kita. Pero kailangan mong ibalik sa akin ang langis. Si Lin Ruoxi ay walang malasakit. Matapos itong pakinggan, itinuro niya ang bag sa tabi niya at tinanong, ano ang dala mo? Bakit hindi mo magawa ito? Binigyan kita ng napakaraming magagandang mongkahi, nakikinig ka ba? Naramdaman ni Yang Chen na napakali ng ugali ni Lin. Bumantong hininga si Lin Ruoxi sa isang liblib na boses at tahimik na nagtanong. Kung hindi ako magtatrabaho ng husto, paano ko magagawa ang daan-daang libong empleyado sa loob at labas ng bansa? Paano ang libu-libong miyembro ng pamilya? Ang aking lola, ang pamilya ng kagubatan ay umalis ng nanay ko. Paano ang industriya? Ano ang dapat kong gawin, bubuhayin mo ba ako? Biglang, isang serye ng mga problema ang naging sanhi ng pamamanhid ng anit ni Yang Chen. Pumunta ka para palakihin ako. Ito ba ang sasabihin ni Lin Ruoxi? Ikaw ba ay isang question sentence, o isang declaration sentence? Bumalik si Yang Chen na may ngiti, ngumiti at maingat na nagtanong. Medyo nadismaya si Lin Ruoxi nang makita ang lalaking nasa harapan niya, at pakiramdam niya ay katawa-tawa ang kanyang mga salita. Paano niya mapapalitan ang kanyang posisyon? Hahayaan ang nakaraan na magbenta ng kebab, magtrabaho at ang alam lang kung paano maglaro at ang multo ay nagbahagi para sa kanyang sarili, at naramdaman ni Lin Ruoxi na nilalagnat ang kanyang utak. Dahil lang ba sa nagpadala ako ng isang box ng glutinous rice balls, umaasa ako sa kanya. Ang resulta ng peke ay peke lamang, at maaaring hindi totoo. Hindi nilayon ni Lin Ruoxi na ipagpatuloy ang paksang ito, ni hindi niya sinagot si Yang Chen. Kinuha niya ang paper bag sa aparador. Dahil medyo malaki ang bag, kinuha ni Lin Ruoxi ang kama at kinuha ito mula sa loob, kaya paimpol niyang pinahihit ang bag at ibinuhos ang lahat ng gamit sa loob ng kama. Naglabas ako ng maraming bagay mula sa loob, at maliwanag ang mga kulay. Nang lumitaw ang mga bagay na ito sa silid, ang temperatura ng hangin ay tumaas ng ilang beses sa isang sandali. Hindi nakakagulat na si Wang Ma ay nag-alinlangan na ipadala si Yang Chen. Ang paper bag na ito ay inilalagay sa iba't ibang malapit na damit. Maliit na damit na panloob, bra, pantyhose, hindi lamang mayroong iba't ibang mga pattern ng kulay ng puntes, ngunit mayroon ding matapang na guwang na disenyo at makitid na linya. Kung ang mga kasuotang panloob na ito ng apelyido ay nagdulot kay Yang Chen na magkaroon ng lagnat sa ilong. Kung gayon ang iba pang nakatutuwang damit ni Lin Ruoxi na may iba't ibang estilo ay kakilakilabot. Hello, Kitty Cat, Snoopy Dog, Pooh Bear, at iba't ibang cartoon character na nakasuot ng puting-pink na panty, sapat na para matigilan si Yang Chen. Ang mas nakakatakot ay sa mga underwear na ito, mayroon talagang 3 o 4 na bag ng magagandang imported na sanitary napkin. Gusto kong maging high-end na mga produktong pambabae na ginamit ni Lin Ruoxi, kaya kailangan kong ipadala ito mula sa bahay. Sa wakas ay naunawaan ni Yang Chen ang sinabi ni Wang Ma na, hindi komportable. Dumating na pala ang kanyang asawa at mga matatanda, ang ilang araw ng buwan. Sa isip, ang nightclub ay nagtatagpo. At pagkatapos ay isang serye ng mga nagtatagal na mga larawan. Hanggat iniisip ko ang mapagmataas na katawan ni Lin Ruoxi na nakasuot ng mga damit na ito. Halos hindi mapigilan ni Yang Chen ang kanyang masasamang pag-iisip, pinapanood ang gulat na si Lin Ruoxi, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Huwag kang tumingin.
Sa wakas ay tumigil si Lin Ruaxi sa pagpapatahimik, at hinampas ang kubrekama sa ibabaw ng kubrekama upang takpan ang mga bagay na ito sa pagkapribado. Isang kulay rosas at magandang mukha ang nabago mula sa isang kaakit-akit na diyosa ng yelo tungo sa isang pulang mansanas. Malaki. Naisip ko ang underwear na palihim kong binili at kinolekta, at ang karton na maliliit na bagay na nagustuhan ko ay nakita ni Yang Chen-Quan. Gustong mamatay ni Lin Ruaxi. Wang Ma ay din talaga, na may mga bagay na ito ay hindi kumusta sa aking sarili ng maaga, at kung paano magdala ng ilang mga normal na damit, o hindi sila ay kaya nakakahiya. Kung alam ni Wang Ma ang mga psikolohikal na aktibidad ni Lin Ruaxi sa ngayon, dapat siyang tumawa at umiyak, ayaw niyang maging normal, hindi siya makahanap ng normal mula sa kanyang silid. Ubo, nagkunwaring kalmado ang mukha ni Yang Chen. Yan, hinatid na ang mga gamit, dapat umalis na ako, magpahinga ka ng maaga. Well, ang mahinang lamok ni Lin Ruaxi ay tumugon, at hiniling ko na si Yang Chen ay ihagis kaagad sa bintana. Nagpumigla si Yang Chen na maglakad papunta sa pintuan, hindi napigil ang tumalikod at sinabing, "Ang iyong pink na sinturon na may pantalon sa ulo ng Mickey Mouse ay maganda, gusto ko ito." Sa buong paglabas ng ospital pabalik sa kotse, halos hindi pa rin makalimutan ni Yang Chen ang huling ekspresyon ni Lin Ruaxi. Na nakakasikal, nabasag ang tubig, alakdan, namumula, isang pares ng desperado na magmukhang ikaw, ay maaaring maging mas walang malasakit kaysa sa karaniwan. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pakikipag-ugnay, nakita ko na ang babaeng ito ay minsan ay napakakyut at mahigpit. Ang tao ay walang malasakit at marangal sa reyna. Gayunpaman, unti-unti niyang nadiskubre na mahilig siyang manood ng mga Japanese at Korean TV drama na nagmamahal at nagtatagal, at gustong kumain ng glutinous rice ***** na gustong-gusto ng mga bata. O hawakan ang iyong bibig gamit ang isang maliit na bibig at isang maliit na bibig. Ngayon, nalaman ko na ang pagsusuot ng malapit na damit ay hindi lamang isang ***** na init ng ulo laban sa karaniwang konserbatibong estilo, kundi isang carton plot din ng isang batang babae. Walang kamalay-malay, naalala ni Yang Chen ang mga piraso at piraso ng mga araw na ito, ang kotse ay nabuksan ng malayo. Pagbalik niya, nalaman ni Yang Chen na hindi niya namamalayan na itinulak niya ang kotse sa isang lugar na karapat-dapat sa nostalgia. Lugar ang maliit na bar na nakilala ni Lin Ruaxi sa simula. Naalala ko na pagkatapos uminom ng alak, nilabanan ko ang pagbabalik ni Lin Ruaxi sa aking maliit na sirang bahay, at ang larawan ng nakakabaliw na gabi, ang puso ni Yang Chen ay nag-alab dahil sa damit na panloob. Sa maikling panahon, ang dalawang babae ay nag-apoy sa gabi, ngunit hindi pa sila nadudurog hanggang ngayon, at si Yang Chen ay lubhang hindi komportable. Ang mga lalaki ay madalas na mga hayop sa ibabang bahagi ng katawan, kaya alam na pagkatapos manghuli ng isang magandang babae dito, malamang na hindi magkakaroon ng pangalawa. Marahil ay walang pangalawa sa buong dagat, ngunit huminto pa rin si Yang Chen at nagpasyang pumasok at maupo muli. Wala nang iba, para lang makahanap ng angkop na tao na tutulong sa iyong sarili na mapatay ang apoy. Bago pumasok sa bar, napansin ni Yang Chen ang pattern ng berdeng neon lights sa entrance ng bar, na hindi pa nakikitang mabuti noon. Bramble, kakaiba ang pangalan ng bar na ito. Ang mga bluestone na pader at madilim na kayumangging kahoy sa pintuan ay nagpapakita ng kapaligiran ng medieval na mga kastilyong Europeo. At marahil ay isang magandang paraan upang makaakit ng mga espesyal na tao. Kahit papaano ay pinili ni Lin Ruaxi na pumunta sa maliit na bar na ito para uminom at uminom. Sa sandaling si Yang Chengang ay pumasok sa bar, isang nakapapawi na musika ng piano ang bumungad sa kanyang mukha. Kung tama ang pagkakaalala mo, malamang alam ni Yang Chen na ito ang Hungarian Rhapsody ni Liszt. Ang pangalan ng kantang ito ay madalas na nagbibigay ng isang magaspang at ilusyon. Ngunit sa katunayan ito ay mukhang matikas at marangal, tulad ng napakarilag na cruise ship ng parehong maharlikang dekorasyon, na umaanod mula sa upstream ng isang paliko-likong ilog.
Ang ganitong uri ng musika ay biglang lumitaw sa makitid na bar na ito, tila nagdaragdag ng marami sa kakaibang maliit na bar na ito. Nagkalat sa gilid ang ilang mesa at upuan sa gitna ng bar, at maraming kabataang lalaki at babae sa lungsod ang nagtipon upang ipahayag ang iba't ibang tawanan at kahihiyan. Sa lungsod na ito kung saan napakalaki ng pressure, ang disco music na ginamit ni Judy ay tila hindi kayang tugunan ang espiritual na pangangailangan ng grupong ito ng mga manggagawang white collar. Pinipili nilang gamitin ang sikat na piano music, katangi-tangi at intimate na maliit na pagtitipon sa bar upang ihatid ang puso sa lipunan. Kawalang kasiyahan, sa pamamagitan ng paraan upang matugunan ang maliit na pagpigil. Si Yang Chen, na mayroong grupo ng mga apoy sa dibdib, ay unti-unting huminahon matapos marinig ang kanta. Hindi siya nagmamadaling hanapin ang mga babaeng nilalang sa bar. Sa halip, umupo siya sa harap ng bar. Humingi ako ng regular na whiskey sa bartender. Ang hangin sa paligid ay puno ng amoy ng pabango at alkohol. Tahimik na nakaupo si Yang Chen sa sulok ng bar. Ang isang tao ay may hawak na amber na alak, at ang tainga ay hindi malayo sa iba't ibang asterisk pagsasalita at pakikipag-usap, na puno ng kahulugan asterisk ang kulay na kapaligiran ay nagpapasaya kay Yang Chen. Gayunpaman, ang tahimik na oras ay hindi nagtagal. Mula sa madilim na sulok ng bar, lumabas ang lotus mula sa isang babae na nakasuot ng asol na damit na tubig, ang balat ay puti, ang guya ay payat, ang figure ay kaaya-aya, hindi pinalaki, ngunit katangi-tanging ta. Isang light makeup lang, maseselang facial feature tulad ng tubig at tinta, pinong at klasikal na kagandahan. Ang mahabang itim na buhok ng isang alampay ay bahagyang gamulong sa dulo, at 2 pilak na hikaw ang isinuot sa hikaw. Ang ugali ay medyo katulad ng mga European at American supermodel na lumabas para magtrabaho ng casual. Ang pinagkaiba lang ay medyo maliit ang katawan. Sa panahong ito, ang babaeng madaling magustuhan kapag nakikipagkita, hindi magiging kahanga-hanga ang kanyang kagandahan para pabilisin ang tibok ng puso, ngunit mahirap tumanggi. Sir, naging maswerte ka ba sa pagkuha ng iyong imbitasyon para sa isang inumin? Itinaas ng babae ang kanyang baso at tumangalan ng maganda. Uminom ng nag-iisang mint sa baso, at pagkatapos ay inilagay ang walang laman na baso sa bar. Ngumiti kay Yang Chen. Hindi lamang ang mga lalaki ang naghahanap ng biktima, ngunit ang mga babae ay naghahanap din ng biktima. Si Yang Chen, na hindi ang unang pagkakataon na ituring bilang isang biktima, ay hindi gaanong nakibagay. Mahinahon siyang ngumiti, at sumugod sa gilid ang batang bartender. Anong kailangan ng ginang? Diretsyong tanong ng bartender sa babae. Brand Alexander Cocktail. Isang matatas na London accent ang natural na tumunog mula sa bibig ng babae, hindi nagpaparamdam sa mga tao na siya ay nagpapakitang gilas, na para bang ganoon talaga. Ano? Halatang hindi masyadong magaling sa English ang batang bartender. Brandy Alexander, o Alexandra Dora. Magiliw na pinaginhawa ni Yang Chen ang bartender. Ang bartender ay nakakita rin ng maraming mga sitwasyon. Salamat kay Yang Chen, at isang ngiti ng apologetics, sinimulan niyang pakinisin ang bar. Nang kunin ng babae ang Coca-Cola wine sa kanyang kamay, tumingin siya kay Yang Chen ng may kaunting pagpapahalaga. Paumanhin, ilang taon na akong nasa ibang bansa. Ang ilang mga domestic na pangalan ay hindi masyadong naiintindihan. Gayunpaman, kakaunti ang nakakaalam tungkol sa Asia. Ang pangalan ng Lishandora, tila pamilyar si Mr. Sa alak. Bahagyang nag-toast si Yang Chen na babae, upang gunitain ang British King na si Edward VII, ang kasal kay Queen Alexander, kaya inihanda ang cocktail. Bilang regalo sa reyna, maraming babae ang nagugustuhan ng ganitong lasa. Kung may heart contact sa isang babae, sa kaalam ng lalaki, walang espesyal dito. Pero yung lalaking pumasok dito, ikaw lang hindi naghanap ng babae. Hindi ko hinahanap, hindi ka ba sumama? Napangiti si Yang Chen. Tumingin ang babae kay Yang Chen saglit, at bigla niyang iniabot ang kanyang maputi at pinong kamay. Kay ganhawahan, hindi mapakali na kapayapaan, nababagabag na puso.
Napaka-espesyal na interpretasyon, pakiramdam ni Yang Chen ay kawili-wili. Ang babaeng ito ay hindi lamang mukhang napakahusay sa kanyang sariling mga pangangailangan, kundi pati na rin ang paraan ng panlasa at pananalita ay angkop din para sa pagiging isang gabi ng kagalakan, pag-abot at kapayapaan ng isip na may simpleng pagpindot. Isang mahigpit na pagkakahawak, Yang Chen, hintayin mong isulat ang aking pangalan, sasabihin ko sa iyo kung aling dalawang salita. Ang iyong interpretasyon ay mas espesyal, ngunit ito ay mas kawili-wili kaysa sa ibang mga lalaki. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sa mapaglarong paraan. Congratulations, pukawin mo ang interes ko sa iyo. Anong interes? Sinabi ni Yang Chen. Naiintindihan mo ba ang istruktura ng aking katawan? Kung willing kang magpalat sa parehong presyo, magkakaintindihan tayo. Walang pakialam ang peace of mind sa mga tahasang pahiwatig. I doubt that it is true that you are such a thing. This is my interest. In short, I want to see if the man in front of me can satisfy my intimate male partner. Claim. Miss Anne, madalas wala ang katotohanan sa mundong ito. Kung gusto mo, I think you should judge it by your woman's skin into it ayon. Matapang na tumingin si Yang Chen pataas at pababa at tumingin din ito. Ang babaeng may ginagawa, tapos maraming salita ang masasabi. Sa kalmadong puso, bahagyang tinakpan ng malambot na buhok ang lasing na pula, na nakakabighani dahil sa pag-inom, at bamantong hininga na parang asol. Naguguluhang tanong niya. Pwede mo bang ipaliwanag? Hindi ko masyadong maintindihan si Mr. Yang. Matapos maging gana, si Yang Chen ay walang magawa sa maalalahanin na babaeng ito. Nilinaw nilang lahat na kailangan nilang magpalipas ng gabi sa kanilang sarili. Marami pa rin silang tinanong, ngunit kailangan pa ring panatilihin ang kapaligiran. Sa makatuwid, ang anti-customer ay nagtanong. Alam ni Miss Anne ano ang tungkol sa imbentor ng radyo? Basta binabasa ko ang libro, alam ko, Marconi. Bahagyang nakasimangot ang kapayapaan ng isip. Ang haba ng pag-iisip na ito ay medyo malaki, ngunit siya ay matalino rin at nagtanong. Hindi ba ito ang katotohanan? Mula sa pananaw ng karamihan sa mga bansa sa kanlurang mundo, totoo na si Marconi ang nag-imbento ng radyo. Gayunpaman, sa mga aklat-aralin sa Russia, si Popov ay palaging, at sa Alemanya, Hertz, sa Estados Unidos, ay si Dre. Foster. Ang pinakasimpleng halimbawa. Matagumpay na na-research ng Popov ng Russia ang mga radyo ilang dekada na ang nakalilipas kaysa kay Marconi. Ngunit dahil sa problema sa pagpopondo na 1,000 rubles, direktang tinanggihan ng hukbong Ruso ang ilusyon na kanilang iniisip. Mahusay na imbensyon, kaya pagkatapos ng ilang dekada, nanalo si Marconi ng Nobel Prize. Payapang nakatitig kay Yang Chen, yumanig at humajijek ang mga alon. Mr. Yang, although I don't know if you said that this is true. Pero wala pang lalaking nagsabi nito sa akin sa isang bar, in a sly atmosphere. Ininom ni Yang Chen ang inumin at pinagpag ang baso sa kanyang kamay. Hindi bale, hindi mo ba kilala si Miss Anne? Bigla niyang binaluktot ang kanyang malambot na baywang at lumapit sa gilid ng mukha ni Yang Chen. Ang basa at malamig na labi ng cherry lips ay humalik sa pisngi ni Yang Chen at napangiti. Congratulations, I belong tonight. Ay ikaw. Handa akong tulungan ka. Si Yang Chen ay lumutang sa baso ng alak, at sa wakas ay mas mabuti na ito kaysa sa tagumpay, at kinuha niya ang kapayapaan ng isip at naghanda na umalis sa bar. Sa sandaling ito, ang malakas na lalaki na biglang nabasag sa 4 o 5 mga suit at kurbata sa pasukan ng bar, bawat isa ay mukhang sabik. Nang makita niyang hinihila ni Yang Chen ang kanyang kapayapaan ng isip, isang matalik na kilos, lahat ay nagpakita ng kanyang galit. Miss Anne, bumalik ka na sa amin. Ang itim na lalaki sa pinuno ng pangkat ay hindi makalaban. Nakaramdam ng kaba ang mga customer sa bar at hindi na nag-uusap para panoorin ang paparating na eksena. Ang kapayapaan ng isip ay mahinang tumingin sa ilang itim na tao. At pagkatapos ay mahinahong tumingin kay Yang Chen. Nang makitang si Yang Chen ay walang anumang takot sa simpleng hitsura,
na nagpapakita ng ilang mga punto ng pagpapahalaga, mukhang sa pamamagitan lamang ng aking pagsubok ay hindi sapat. Mr. Yang, pinili mo bang talikuran ang kawawang maliit na tupa o maging isang kabalyero na binaril? Bumantong hininga si Yang Chen sa kanyang puso. At sigurado, ang isang mabuting babae ay hindi masyadong magaling, ngunit pagdating sa interes, hindi na kailangang mag-abala sa gulo, at tumawa sa kapayapaan ng isip. If Miss Axon can give me a blessed kiss, I want tonight. We will have an exciting time that will last forever. Walang pag-aalinlangan, ang kapayapaan ng isip ay tulad ng aristokratikong babaeng umiibig. Ang mga kamay ay magandang nakakabit sa leeg ni Yang Chen, at ang magandang mukha ay nasa kanyang tagiliran. Dahan-dahan siyang humalik sa labi ni Yang Chen. Kapag umalis siya, gumagamit pa rin siya ng ang malumanay na dila ay may basang marka sa mukha ni Yang Chen. Dalhin upang lumaban ng buong tapang, aking kabalyero. Hindi mapakali na bitawan ang leeg ni Yang Chen at umatras sa likod ni Yang Chen. Ilang itim na lalaki ang nagalit, at ang mga lalaki sa koponan ay sumisigaw kay Yang Chen. Mga kabataan, pagsisisihan ninyo ang buhay na walang hanggan ngayong gabi. Tumawa si Yang Chen Chi at masayang kinuha ang sarili niyang baso mula sa bar at ibinuhos ang lahat ng natitirang inumin mula sa tasa sa lalaki ng walang babala. Hindi inaasahan ng pinuno ng pangkat na gagamitin ni Yang Chen ang nakakainsultong gawin ng pagsaboy ng alak, at hindi niya ito naiwasan. Puno ng mantsa ng alak ang kalahating haba na suit. Gusto mong mamatay. Ang pinuno ng pangkat ay umungal at nagmamadaling lumapit kay Yang Chen. Kinuha ni Yang Chen ang handbag na napakalakas sa paningin ng iba. Marahang pinigilan ng palad ang pulso ng lalaki. Bago ang kabilang kamay ng lalaki, si Yang Chen ay magkakaroon ng mahirap na buhay. Ang braso lang ang pumipihit sa isang pinalaking arko. Ang lalaking malapit ng maghimagsik ay sumigaw ng malakas, at ang buong tao ay hindi maiwasang sundin ang baluktot na braso at nilero ang tuktok sa harap ni Yang Chen. Ang kapayapaan ng isip sa likod ni Yang Chen ay maliwanag sa sandaling ito, habang pinapanood ang nakahandusay na likod ni Yang Chen na nagpapakita ng umaapaw na sorpresa. Sa wakas ay napagtanto ng ilan pang lalaking nakaitim na mali ang sitwasyon, at sumigaw ng malakas na aatakehin nila si Yang Chen. Bumalik sa iyo. Nakita ni Yang Chen ang ilang mga tao na humakbang pasulong. Biglang hinawakan ang kabilang braso ng lalaki sa kanyang kamay, kasing dali ng paglalaro ng basahan na manika, nag-squat patagilid. Ang isang lalaki na malapit sa 2 metro ay parang isang mahabang patpat, at humahampas sa iba pang mga tao. Tingnan ang ilang mga tao sa mga itim na tao ng itim na tao. Ang lahat ng mga tao ay nakabaligtad, may mga tao sa venue ay puno ng kakilakilabot, kung gaano kalakas ang lakas ng lalaking ito hanggang sa antas na ito. Tara, buksan mo ang kwarto. Kinuha ni Yang Chen ang kapayapaan ng isip, tinapakan ang ilang itim na lalaki sa sakit, at mahinahong lumabas ng bar.